Prayer and spiritual battle. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Sister Sten. Happy birthday sa inyo kapatid, no? Kamusta na po kayo? At ngayon po, ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral po patungkol po kay Prophet Daniel. Ngayon po ay dadako na tayo sa Daniel chapter 10. So, itong nakaraang devotion po natin, pinag-usapan po natin yung pagiging consistent ni Prophet Daniel sa pananalangin. At dito po sa Daniel chapter 10, si Prophet Daniel po, nananalangin po siya with fasting. So, sabi po rito, in the third year of Cyrus, king of Persia, a word was revealed to Daniel, who was named Belteshazzar, and the word was true, and it was great conflict. It was a great conflict, and he understood word and had understanding of the vision. In those days, I, Daniel, was mourning for 3 weeks. I ate no delicacies, no meat or wine entered my mouth, nor did I anoint myself at all for the full 3 weeks. So talagang madibdiban na pananalangin yung ginagawa ni Prophet Daniel during this time. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, spiritual battles are just as real as physical battles. Bakit po tayo dapat manalangin? Alam niyo po mga kapatid, kung merong mga laban at hamon sa buhay, kumbaga kung merong war dito sa physical realm, meron ding mga battles sa spiritual realm or heavenly realms. Dito po si Prophet Daniel po nung nananalangin siya, sabi po ng isang anghel na kausap niya, no? Umpisahan po natin yung pagbasa sa verse 11. Sabi po rito, and he said to me, O Daniel, man greatly loved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for now I have been sent to you. And when he had spoken this word to me, I stood up trembling. Then he said to me, Fear not, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and humbled yourself before your God, your words have been heard. So the moment na nanalangin ka, yung simula pa lang ng iyong panalangin, sabi rito, sinagot ka na ng Diyos. Pinakinggan ka na ng Diyos. And I have come because of your words. Sabi ng anghel na kausap ni Prophet Daniel, kaya ako naparito dahil sa iyong mga panalangin. Tapos merong konting paliwanag sa verse 13. Bakit parang na-delay? Ang haba ng panahon, no, bago dumating yung sagot doon sa panalangin ni Prophet Daniel. Parang mahaba yung delay. Sabi po rito sa verse 13, the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. So kaya parang na-delay ng 21 days. Kasi yung prince of the kingdom of Persia, hinadlangan ako, sabi ng anghel. So ibig sabihin, yung anghel na sinugo ng Diyos, no, para magbigay ng kalinawan kay Prophet Daniel, hinadlangan siya ng Prince of Persia. Pero for sure, itong Prince of Persia rito, Prince of the Kingdom of Persia, ito yung mga angelic beings, to be precise, mga demonic beings, na naka-assign dun sa Kingdom of Persia. So, kumbaga kung may mga kingdoms, Battle of the Kingdoms, may mga war sa physical realm, may war din sa spiritual realm. So, sabi ng anghel, but Michael, one of the chief princes, came to help me. So, anghel, hinarangan ng iba pang mga angelic beings na masasama. Tapos dumating si Michael na makapangyarihang anghel at tinulungan siya. For I was left there with the kings of Persia, and came to make you understand what is to happen to your people in the latter days, for the vision is for days yet to come. So dito makikita natin na meron talagang nangyayari sa spiritual realm. Spiritual battles are just as real as physical battles. May mga labanan yung mga anghel. Kaya po rito sa verse 20, sabi dito, then he said,
Do you know why I have come to you? But now I will return to fight against the prince of Persia. So yung mga prince and kings of Persia rito, definitely hindi to mga tao kasi mga anghel labanan ng mga anghel So sabi dito, and when I go out, behold, the prince of Greece will come. So I can only imagine na may mga angelic beings na naka-assign sa mga nations. May mga demonic beings na naka-assign sa mga iba't ibang mga bansa kaya mga idolatro sumasamba sa mga Diyos-Diyosan yung mga bansa na yun. So, sabi dito may mga naka-assign dun sa Persia, may naka-assign din dun sa Greece at tinatawag silang Prince of Persia and Prince of Greece. Malamang mga demonic beings to. So, verse 21, but I tell you what is inscribed in the book of truth. There is none who contends by my side against this except Michael, your prince. So another prince na naman si Michael, who is a good, angelic being. So spiritual battles are just as real as physical battles. Point number 2, prayer matters because it affects the spiritual realm. So, na-establish na natin, may physical battle, may spiritual battle. Now, tayo mga Kristiyano, meron tayong weapon. Meron tayong participation sa war, sa physical and spiritual. Ano po yon? Panalangin. Yung panalangin po natin mahalaga, it matters because it affects the spiritual realm. Kaya makikita niyo po rito, habang nagpa-prayer and fasting si Prophet Daniel, sumasagot ang Diyos. Tapos maraming kaganapan sa spiritual realm. So gumawa ako ng infographic image para mas ma-imagine natin that when we pray, something is happening in the spiritual and in the physical realm. So in the physical realm, Daniel was praying and fasting, seeking understanding from God. In the heavenly realms, an angel was sent to Daniel, but was opposed by the prince of Persia for 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help. So prayer matters because it affects the spiritual realm. Pangatlo po, godly and successful leaders pray and fast regularly. Yung mga makadiyos, yung mga effective leaders, mga successful leaders na mga makadiyos, ito pong prayer yung isa sa hindi nila pinapabayaan. Makikita niyo po yan sa buhay ni Daniel, sa buhay ng mga propeta, nila Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, at ito si Prophet Daniel. Nakita natin sa previous devotion natin na si Prophet Daniel consistent sa kanyang prayer life. At kahit na binantaan na siya na walang mananalangin sa kahit kaninong mga Diyos at kung susuway ay tatapon sa kulungan ng leon, tuloy-tuloy pa rin yung panalangin ni Prophet Daniel. At yan po ang sekreto ng katagumpayan ng mga successful, godly, and effective leaders. Godly and successful leaders pray and fast regularly. So ito pong devotion na ito ay isang hamon para sa atin, magbigay sa atin ng inspirasyon na lalo pang manalangin at mag-fasting. Yung fasting po, ito yung pagsasantabi ng mga bagay na usually nauubos yung oras natin doon, no? Kakakain, kakapanood, anything that consumes our time na gini-give up natin para mas magkaroon tayo ng maraming time sa pananalangin. So, tandaan po natin yan, godly and successful leaders pray and fast regularly. I'm sure marami tayong mga dapat ipanalangin. We have to spend more time in prayer. Now, bilang application po sa pag-aaral natin, ito po yung pinakauna, recognize that we are in constant spiritual battle. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So sabi niya, hindi tayo nakikibaka sa laman. Hindi hanggang laman lang, hanggang pisikal lang. Ang laban natin ay against the rulers, against the authorities, spiritual forces of evil. Kaya mga kapatid,
We have to recognize that we are in a constant spiritual warfare. And point number 2, pray more, for it is a God-given weapon. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa ibang mga talata, no, pray without ceasing. Manalangin tayo ng walang patid. Lagi tayong tumatawag sa Diyos. Lagi tayong humihiling sa Diyos. Bakit po? Kapag humihiling tayo sa Diyos, tayo sa Diyos, ginagamit natin yung power natin, yung access natin sa spiritual realm, na merong Diyos na sumasagot ng ating mga panalangin, at ang Diyos ay kumikilos both in the spiritual and the physical realm. Pray more, for it is a God-given weapon. Kaya maganda rin tong devotion na ito bilang tanong sa bawat isa sa atin, tayo ba ay consistent sa ating panalangin? Kamusta ba ang ating prayer life? Tayo ba ay lumuluhod pa sa Panginoon? Gaano ba kahaba yung ating pananalangin at pagdulog sa Panginoon? Na ipapag-pray ba natin yung mga dapat nating ipag-pray in terms of our family, relationship with the Lord, relationship with our friends, family members, neighbors? Na ipapag-pray pa natin yung ating mga kabuhayan, no? Bising-busy tayo sa maraming bagay, pero minsan nakakalimutan natin yung mga importanteng bagay. Sabi nga ni Martin Luther, I have plenty of things to do today. Ang dami kong gagawin ngayong araw. That's why I have to spend 3 hours in prayer. No? Sa panahong busy tayo, mas lalo dapat tayong nananalangin. So pray more, for it is a God-given weapon. And point number 3 po, make prayer and fasting part of regular practice. Yung prayer and fasting po, gawin natin po itong regular practice. Ibig sabihin, hindi siya once a year lang, kundi regular natin ginagawa. Pwedeng once a week or once a month, basta regular. So ako po dito sa devotion na ito, na-remind din, no? Kasi ang tagal ko na nahuling nag-fasting. So, na-remind po ulit ako ng importansya ng prayer and fasting. So, ganun din po sa ating lahat, no? I-practice po natin yung prayer and fasting as part of our regular, normal Christian practice. Hindi po yan pang special na gawain lang. Ito po ay normal na dapat ginagawa nating mga Kristiyano. Now, para po sa ating discussion, why should we be aware that we are in a constant spiritual battle? Bakit dapat tayong maging aware? Yung conscious na araw-araw dumadaan tayo sa spiritual battle, kaya dapat tayong mas lalong nananalangin. Para naman po sa ating dive deeper, talakayin po natin yung the end and the resurrection. Ito na po yung pinakahuling chapter sa Book of Daniel. So, samahan niyo po ako sa panalangin at tayo dumulog sa Panginoon. Heavenly Father, thank you for reminding me that you are always at work. Even when I cannot see what you are doing. Strengthen my faith when answers seem delayed and circumstances tempt me to doubt your goodness. Help me to persevere in prayer, trusting that you hear every cry offered in humility and faith. Guard my heart from fear and discouragement, knowing that nothing in the seen or unseen world is beyond your sovereign rule. Teach me to walk by faith, rest in your promises, and confidently follow you each day. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Maria Cecilia na partner po natin sa devotion natin na ito. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Na kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And mga kapatid, special request po, i-share po natin mga devotion natin sa mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan na nangangailangan pong makapakinig ng salita ng Diyos mula sa Biblia.
So, yun lamang po. I hope napagpala po kayo ng devotion natin na ito at ang Diyos po ang magbigay sa inyo ng katagumpayan. Ang Diyos po ang magbigay sa inyo ng productivity at magbigay ng inspirasyon sa atin para mas lalo pang manalangin. Sa Diyos po ang kapurihan at lahat po tayo ay pagpalain ng Panginoon. Magkita-kita tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating daily devotions and dive deeper videos. See you po.